Ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Isa pang nagkiklaim na victim family po sila. Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. Sige. Ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Joselito Gonzales ng taga-Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay, sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po gano'n, nasa morgue na nga daw po. Mr. Chair, tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015, hindi pa presidente si Presidente Duterte? Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Who was ma-identify mo kung sino yung kinukuha mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Cadag. Pulis siya? Opo, Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Maybe we can invite him here. Mr. Chair, sino pa? Bukod doon sa police na yun? Yung sa asawa ko po sir kasi hindi ko masyadong kilala po kasi nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo napatay na? Opo, yung pinatay po nila. So sino pa yung mga kilala mo mga polis na kinukunan ninyo ng droga at binibenta Yung ninyo? po sir, yung madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko doon po. Kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March. Okay, sige po. Okay. Mr. Chair. So with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Ms. Cristina, sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay ano po, kay Marlon Olaco po at saka kay ano po, Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga polis po. So pareho pong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? We will ask the PNP HQ to have also a representative here. But yung sa time gap natin, we will write them to confirm. Kung, Salamat, Mr. Chair. Sige, Senator Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016 kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po.